Mariing ikiniit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtutol niya sa pagdeklara ng China sa Bajo de Masinloc bilang nature reserve. Sa harap ng ASEAN leaders, muling nanindigan ng Pangulo sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Si Rod Lagusad sa report live. Rod? Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasabay nito, itinulak rin ng Pangulo ang interes ng bansa sa iba't ibang summit sa nagpapatuloy na 47 ASEAN Summit and related summits. Sa 28th East Asia Summit kung saan kasama sa miyembro nito ang China, ipinotesta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatalaga sa Bajo de Masinloc bilang nature reserve. Sa kanya naging intervention, hindi direktang pinangalanan ng Pangulo ang China. Anya, ang Bajo de Masinloc ay matagal ng bahagi ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Dagdag pa niya, ang Pilipinas lang ang may karapatan na magtatag ng environmental protection sa teritoryo at maritime zones nito. Bago nito, una nang iginiit ni Pangulong Marcos ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ginanap na 13th ASEAN-US Summit na siya ring dinaluhan ni US President Donald Trump. Dito ay binigyang diin ng Pangulo na hindi lang ito paglabag sa soberanya ng Pilipinas kundi paglabag din sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na itutulak ng bansa ang implementasyon ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Kasama na dito ang patuloy na negosasyon sa pagkakaroon ng epektibong Code of Conduct na naaayon sa international law gaya ng UNCLOS. Pagdating naman sa naganap na ASEAN-India Summit, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kalagahan ng pagpapatupad ng rule of law sa karagatan. Both ASEAN and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo-Pacific region. Samantala, sa isinagawang 15th ASEAN-UN Summit, iginiit ng Pangulo na dapat maramdaman ng tao ang pagbabago. Binigyang diin ng Pangulo na dapat magkaroon ng development agenda na walang dapat maiwan, kasabay ng patuloy na koordinasyon ng ASEAN at UN. Nagpakita naman ng positibong pananaw ang Pangulo sa implementasyon ng ASEAN-UN Plan of Action 2026 to 2030 na inaasahang magpapalakas sa ugnayan na makakatulong sa rehiyon, ekonomiya, pagkakaroon ng kapayapaan at kasaganahan. Hinimok naman ng Pangulo ang mga bansang kabilang sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na patuloy pang pagtibay nito. Ang RCEP ang pinakamalaking free trade agreement sa mundo kung saan nagsisilbi itong platform para sa pagkakaroon ng inclusive, sustainable at matatag na paglago ng rehiyon sa gitna ng global economic uncertainties. Kasabay nito, hinimok ni Pangulong Marcos sa mga kasamang bansa sa RCEP na itaguyod ang maagang pagpapalawak nito upang mapalalim pa ang regional integration at mapatibay ang supply chain. Sa pamamagitan nito, ayon sa Pangulo, magsisilbi ang RCEP bilang platform para sa pagtulak ng kaunlaran, pagsasama-sama at pagtiyak na manatiling mahalagang puwersa ang ASEAN pagdating sa pandaigdigang ekonomiya. Kumpiyansa naman ng Pangulo na magpapatuloy ang pagtutulungan ng ASEAN at Republic of Korea pagdating sa pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at seguridad para maitaas ang kalidad ng pamumuhay. Sa naging intervention ni Pangulong Marcos sa ASEAN Republic of Korea Summit, binigyang diin nito ang matatag na ugnayan ng Korea sa ASEAN pagdating sa cybersecurity at maritime cooperation. Kabilang sa binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kooperasyon sa cybersecurity, particular sa ASEAN Cyber Shield or ACS project na nag-aangat sa regional cybersecurity capabilities ng ASEAN. Sa maritime cooperation, kinilala ng Pangulo ang Korea bilang isang importanteng partner sa pagsulong sa maritime priorities ng ASEAN. Habang kinilala naman ng Pangulo ang ASEAN Plus 3 Summit sa ambag nito pagdating sa regional resilience at kooperasyon pagdating dito. Nananawagan din si Pangulong Marcos Jr. na mas matatag na kolaborasyon upang wakasan ang transnational crime sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa cross-border coordination, information sharing at victim-centered protection. Samantala, nagkaroon na rin ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Vietnam kung saan kanilang napag-usapan ang pagpapalakas sa kooperasyon sa pamahalaan at maging sa sektor ng ekonomiya at seguridad. Inaasahan na ngayong araw ay lalagda ang Pilipinas sa ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Habang inaasahan ngayong araw din ang pagsasagawa ng closing ceremony ng 47 ASEAN Summit and related summits at ang pagpasa ng ASEAN chairmanship sa Pilipinas. At yan muna ang latest mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa inyo. Maraming salamat, Rod Lagusad.